Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapagiling ng Diyos At sa inyo mga kapatid, nalugwa ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoong aking Diyos. Awa tayo ng makapagiling ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, naming mga tinupos mo at kinabuk ay bungan mo ngayon sa iyong kahangang loob upang sa pagsampalataya sa nagmong si Kristo makamtan ang kalayan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo mapasabalang hanggan. Amen. Magsipo na po. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral mo nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy hindi mawala ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Sa mga napapahamak ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ngunit sa atin na mga iniligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan na iyon ng marunong, ng mga eskriba, ng mahusay na debatista sa daigdig na ito? Ipinakilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamamangan. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulog na siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutan ito. Sa halip, minarapat niya ang mga nananalig sa kanya'y iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita na aming ipinangangaral. Ngunit ipinalalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griyego. Ngunit ang ipinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griyego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awan pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Awa at pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuring magpuri sa Kanya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay saniwan. Awa at pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Panginoon ay tapat sa Kanyang salita
at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awa at pag-ibig ng Diyos sa kalupaan lubos. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababago at binawalang misa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagi walang pagkatapos. Awa at pag-ibig ng Diyos sa kalupaan lubos. Magsitayo na po ang lahat ng ating pinagalang ng mabuting balita. Manalangin walang upay, samantalang hinihintay si Jesus na buong mahal. Sumayo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad ang dalihawan dito. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 na talagang lumabas upang sumalubong ng sa lalaking ikakasal. Bawat isa may talang ilawan. Ang 5 sa kanila, angkol at ang 5 na mga natatalino. Ang mga angkol ay nagdala ng kanilang mga iliwan ngunit hindi nagpuno ng langis. Ang matatalino na may nagbago ng langis. Bukod pa sa nasa kanilang mag-ilawan na dala ang pagdating ng lalaking ikasal kaya tinanto at nagtulog sila sa paghihintay. Ngunit ng hanti ng gabi na may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal lumabas na kayo upang sanlubugin siya. Agad umangno ang 10 dalag at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga anghel sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Hanggap-hanggap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkaisa sa ating lakad. Mabuti pa pupunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Kung naman ng matalino, kaya lumukan ang lumang dalangan iyong upang bumili ng langis. Habang walang silid, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 na naghanda ay kasama niya pumasok sa kasalan at isarara ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang iba bang dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami. Pag-iusap nila. Ngunit tumungon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Pagkatapos nito, sinabi ni Jesus, kaya magpantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras naman.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsipulan mo ka. Many brothers and sisters in Christ Jesus, as we gather here as one family to partake in this Holy Mass, Jesus gives us an invitation to be alert in our spiritual life. Manatiling alert sa spiritual, because in today's context, we need this spiritual life. If you want money, you can buy it, you can earn. When you work, you can get it. When you want some good health, even you go to doctor, you get medicine, and you get healed very easily. And sometimes, if you want a very good relationship, if you want a very good heart and mind, that you can get in this church, especially when you have a very good spiritual life. Whenever you partake in this Holy Eucharistic celebration, you only deepen your relationship with God, and that relationship project in your family. When you pray with faith, when you pray with love, when you pray with full confidence, that resembles in your family. That confidence, that love, that compassion, everything resembles in your family. So be alert of your own spiritual life. Here in this gospel, the oil refers to a charity. I always tell, you give food, you give money to the church, and you feed for the poor. Yeah, that's good. I appreciate it. But more than those charity, a charity of love, a charity of compassion, a charity of forgiveness that you give in your life. Because when you give that, you will feel a peace of heart and mind. There will be some kind of dreams in your heart. So, my dear brothers and sisters in Christ Jesus, be alert of your spiritual life. And that spiritual life will help you to give a peace of heart and mind. So, always, whenever you get time, whenever you get time to pray, pray well, pray with confidence, pray with faith, and be a witness. Be a witness, a shakshi to God. That is very important. Because that prayer not only projecting in your family, that prayer also project in the society. And you witness Jesus. My dear brothers and sisters in Christ Jesus, project yourself as a person of love, as a person of forgiveness, as a person of charity of good qualities. That is very important. And be alert in your spiritual life. Definitely Jesus will come when, by seeing your alertness, He will provide a sufficient grace. He will welcome you to His eternal kingdom. With this short reflection, let us continue to partake